Yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo dito kay Budget Bikes Cavite para i-check itong latest lang din na nagbabalik. Ito si Rhino, napakatagal ng brand nito. Nakilala ko siya noong 2020, panahon pa ng pandemic, nawala siya ng ilang taon din. Ngayon nagbabalik siya na pinasulit pa. Ito ay naka 1x na hydraulic pero 7,000 pesos lang. Kung ang budget mo ay 7K lang, naghahanap ka ng pamasok sa trabaho, panggala-gala, pamasok sa school, pwede mo tong i-consider si Rhino na bagong labas lang din na version. So bago tayo magsimula, meron nga pala ako nga second channel, ayan, si Itsubi, so sana supportahan nyo rin yan. Diyan natin ipopost yung ating mga casual vlogs, yung ating mga live stream, and tips and tricks, and mga comedy skits, and kung ano-ano pa. So sana supportahan nyo rin yan, si Itsubi, ayan. Search nyo lang sa YouTube, Itsubi, lalabas na yan. Baka hindi pa siya lumabas pag siya sa YouTube, dahil konti pa lang ang subscribers niya. Paklik na lang nung link mga alien dyan sa video description and sa comment section. So like, comment, share, and subscribe sa amin ni Itsubi. Rhino GX, no, gumaganyan na si Rhino ngayon. Dati wala siyang ganyan-ganyan. So nagbabalik ang brand na Rhino. Tignan natin kung ano yung in-improve niya, kasi meron ako ng mga na-bike check na dati na Rhino. Tignan natin kung mas pinaganda siya ngayon. So yung frame na ginamit dito na material ay alloy 60, 61 na. So yung kulay niya kumikintab. Ayan, metallic, halo-halo to, parang metallic na chameleon. Nag-iiba-iba yung kanyang kulay. So yung ating kinis o yung welding ay kitang-kita dito, hindi siya smooth welding. So sa top tube naman, nandito rin yung brand ng Rhino. Meron siyang texture pag ginawa akong ganyan. And meron ditong design in life. Ito, agila ba to? Pakpak. Ayan, angel. Meron ditong bundok ng tralala. Sa head tube, straight lang din. So hindi natin malaman kung ano yan. Ito na naman pala si Salagubang. Oy, may kahawig to So comment down below meron tayong na-bike check lang din na ganito. Recent lang din. Ganyan yung tatak ng emblem nila. So alam nyo na, siya rin pala to. No? So comment down below kung alam nyo na yung tinutukoy ko na brand na may ganyan na logo. Na ilang beses na natin na-bike check. Na hindi ko malaman kung Salagubang ba yan o Rhino ba yan. Okay, Rhino pala siya. Okay, Rhino pala yun. Eto na pala, sinasampal na tayo ng katotohanan. So, nasolve na yung ating mystery. Rhino pala yun, akala ko Salagubang. Yung kanyang cable routing, meron bakante sa kanyang left side ng down tube. Sa right side ay meron ding isa. And meron siyang external cable routing. Ito yung kanyang disc brake cable papunta sa kanyang likod. So, dito meron ding Rhino sa kanyang down tube. Yung head tube ay straight lang. Yung FD ay pwede namang maglagay pero naka 1x2. So dati kasi si Rhino ay naka 3x, pero ngayon ay naka 1x na siya. So sumusunod siya sa uso. Ito naman kanyang lagayan na ulam ay mayroon dito sa kanyang down tube. Sa seat tube ay wala. Siguro dahil maliit na dito, hindi nakakasya pag naging dalawa na yan. So kaya sa down tube na lang niya nilagay. So yung ating crankset, ito ay 34 teeth and parang Encantadia Ayan yung mga iba-ibang kulay Yung mga perlas ba tawag doon? O diamante. Ayan. And ito hard plastic. Tingin ko may bakal to sa loob. Square taper pa siya. And yung chain, hindi ko mabasa yung brand. Ayan na lang. Ayan. Hindi ko mabasa yung brand niya. Stock lang din. Yung RD dumaan sa ilalim. Yung RD na ginamit or rear derailleur ay MX-9. And meron siya ditong RD guard. Ito yung pumoprotekta sa RD pag nilapag yung bisikleta, hindi gagasgas yan. Dito muna, tignan nyo, ayan So successful yung kanyang pag protekta sa RD. Ito ay 32 teeth. So alam nyo na, pag 13, ibig sabihin yan, ito ay thread type pa. So sana ginawa nila ng cassette, pero sa gantong budget siguro na 7,000 pesos ay ganyan na lang yung nilagay nila. So masulit sana kung ginawa nilang cassette type to. Yung hubs naman ito ay alloy, pero yan ay ball bearing pa. So yung kanyang spokes naman ay stainless steel.
Yung bilang niyan ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 yung bilang niya. Double wall alloy yung rim. Ito ay nakawanda yung gulong niya. 27.5. Ayan, 27.5 by 2.125 yung size ng gulong. Ayan, ito yung 2.125 size 27.5. Yan, naka-fast rolling na rin. 160mm rotor, 6 balls, quick release, and naka-IS mount or international standard na tawagin. Kasi usual, di ba, nandito yung post mount niya. Yung kanyang likod, meron ding freebie na stand. Yung kanyang seat post naman, ito ay bakal pa, and 27.2. And Rhino, yung kanyang seat clamp. Ito bakal. Ito yung niloloser. Pag nagtagal-tagal, palitan nyo na lang. Pag may budget na kayo. Ito naman yung kanyang pedals. Hard plastic to na may ball bearing pa sa loob. Yung kanyang upuan, medyo mataba-taba. Malapit na maging upuan to ng mga folding bike or ng mga jump bike na mga nababike check natin, nakikita natin. Ayan, Rhino na rin yung ginamit. Dito sa kanyang fork, alam nyo na, matik na to pag mga ganito. Unang tingin pa lang, 80mm yung kanyang travel, size 28, bakal to, and meron tong coil type sa loob. Ito yung kanyang preload sa kaliwa. Ito naman yung kanyang manual lockout. Ayan, yung wheel sa unahan, same lang din sa likod. Spokes 36, double wall alloy rim, naka-shredder valve pa to. And yung hubs naman, papakita ko yung hubs nito ha. Medyo na ano ko sa hubs nito, ayan, naka Shimano. Shimano yung hubs niya, pero hindi yan yung literal na Shimano ha. Ayan, kung mababasa nyo dyan, Shimano yung nakalagay dyan. Pero Shimanohan lang yan, no? Shimang doming yan. Shimang doming. Excuse me po. Ayan, 160mm rotor, 6 balls, and quick release. Yung likod niya, yung unahan niya pala. Wala na tayo. So yung head tube ay straight lang. Dito naman sa kanyang stem, na-capacity papuntang langit. Ayan, 70 to 80mm. And dito naman sa kanyang headset, pag mga gantong budget, asahan nyo na ball bearing pa yan, bihirang-bihira sa mga gantong 7,000 pesos na budget. Ang headset ay naka seal bearing. Ito ay ball bearing pa. Ito naman tayo sa kanyang handlebar. Tingnan natin kung ano yung material ng handlebar nito. Okay, bakal. Kita-kita nyo naman yan. Pero alloy yung kanyang ano. Ayan. Ayan, bakal din to. Fork, bakal. Kita nyo naman yan. Hubs. Ayan, alloy yung hubs. Ayan. Kaso nga lang, ball bearing pa. So, ayan. Yung kanyang shifter naman ay Sensa MX-9. Kabila ay wala dahil naka 1 by yan. Yung kanyang balik naman ay Sib Simmers. Handle grips, wala siyang lock-on and wala siyang brand. So, alien din. So, di ko na titimbang ito mga alien ha. Yung gantong mga MTB, may dami siyang bakal, ay nasa 15 kg yan. Nasa 15 kg yan si Rhino GX, no? Naka 1 by 9 speed na rin to. Pag Encantadia yung kanyang crankset dito. Ayan. So ito ay naka 1 by na rin. Alloy yung frame, alloy yung hubs, pero naka ball bearing pa, bakal, stock fork, and bakal din yung kanyang seat post and yung kanyang handlebar. Ang alloy ito, yung kanyang stem dyan ay naka ball bearing pa. So magkano dito kay Budget Bikes Cavite? Ang presyo nito ay tumataginting. Ito, 7,000 na pesos. SRP niya ay 7,500, tsaka yung card niya 7K. So yung link kung saan nyo mabibili to, kung medyo malayo kayo, gusto nyo orderin, nasa probinsya kayo, nandyan sa video description. Shopee link, nandyan na mga alien. So ano masabi nyo? Siguro mas mahal lang to ng konti sa Shopee, dahil alam nyo na syempre babalutin pa yan, ika-transfer papunta sa inyo. Medyo may siguro plus 1K lang sa Shopee to, below 1K. So nasa inyo. So ayan, si Rhino GX, naka 1 by 9 speed, 7,000 pesos lang dito kay Budget Bikes Cavite. Kung kayo ay on the budget, gusto nyo ng bike na naka-hydraulic na and naka 1 by 9 speed, alloy na yung frame, eto na yung pwede nyong i-consider, si Rhino GX. So like, comment,
share and subscribe sa amin ni Itsubi. Ayan, dyan ako magpo-post ng ating mga casual vlogs, live stream, tips and tricks, and mga comedy skits. Dyan tayo magpo-post. So dito sa So Be It, ito yung ating bike content. So sana supportahan nyo rin yan. Like, comment, share, subscribe. Maraming salamat sa solid support mula noon hanggang ngayon. So Be It, I love you. Signing off. Kita-kits sa daan mga alien.